Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Ako po muli si Baby Hunter 16. So, today's vlog mga idol ay bibigyan ko kayo ng tip ulit na mga posisyon na maaaring mas mag-enjoy or mas masasarapan ang inyong mga partner. Yan ang ating topic for today's video. But before we start our topic mga idol, please don't forget to subscribe and click our tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga new upload videos. And disclaimer guys, this video ay para lamang po sa may bukasang kaisipan at may malawak na pang unawa. And shout out na rin sa lahat ng mga ka-hunter at mga ka-lonely families. Thank you so much. Ayan. So let's proceed to our topic. Marami sa inyo mga kalalakihan, ayan, at mga kababaihan na hindi alam yung mga posisyon na mas nagugustuhan or mas nag-enjoy ang mga babae. So, makinig mga boys kasi baka ginagawa mo nga ito pero hindi sapat. Ayan ang ating bibigyan ko kayo ng tips, ayan. Kasi baka mamaya ginagawa ko naman ito pero bakit hindi ko naman siya nakikitaan na nag-enjoy siya, na nasasarapan siya or nagugustuhan niya yung ginagawa ko na yan. Okay? So ngayon mga idol ay ang unang-unang posisyon na ituturo ko na masasarapan siya ay yung posisyon na nasa kama. Ayan, ang babae, ayan, kung nai-imagine mo yung sinasabi ko, idol, siya yung nakahiga and then ikaw yung nakaluhod sa harap niya or mas maigi, ayan, mas maigi mga idol na ikaw ay medyo naka-stand ang straight tapos nakaluhod, ano, and then yung dalawang binti niya ay ilalagay mo dito sa balikat, parang isasampay mo siya. Or, parang parehas lang kasi ito guys pero yung isa kasi mas babaloktutin mo siya ng konti, kumbaga, medyo, kung pwede, lalagyan mo din siya ng unan sa may balakang, ano. So, kung naiisip mo yung sinasabi ko, and then, ikaw syempre yung magtatrabaho. Paano nga ba siya mas masasarapan? Kasi ginagawa mo nga ito pero hindi mo siya nakikitaan or hindi mo siya naririnig na nagbibig o, di ba? So, paano nga ba? Ayan. So, kadalasan yung ginagawa mo, idol, ay nakahawak ka lang doon sa bente, di ba? Nakahawak ka lang doon. Yun yung laging ginagawa mo. So, parang nakafocus ka lang doon sa naglalabas masok doon sa lungga o doon sa pechay ng babae or doon sa partner mo, and then tinitignan mo lang si Junjun mo na naglalabas pasok. Siyempre ikaw lang yung naa-arouse doon kasi nakikita mo naglalabas pasok, lalong lalo na kapag nakikita mong may katas-katas na, 'di ba? So nakaka-L talaga 'yun pag nakikita mo 'yun. So hindi syempre yung babae is nakahiga. So hindi niya nakikita 'yun, hindi siya na-L doon, hindi siya na-arouse, 'di ba? So para naman kung ano yung nararamdaman mo is makikita niya or mararamdaman ng partner mo is ang gawin mo habang nagtatrabaho ka doon kay Pechay ay hawakan mo ng dahan-dahan ang kanyang tinggil. And then, medyo hagod-hagodin mo ng pataas yung kanyang tinggil. Dahan-dahan lang, parikoy, para hindi siya masaktan. Dahan-dahan lang or hanggat maaari. Kung halimbawa ay hindi pa siya nababasa, ayan, pero imposible naman na hindi mabasa, no, mga idol, no? So, kung basa naman siya or hindi siya basa, medyo basahin mo sa pamamagitan ng laway mo, yung daliri mo na pag nagagamitin mo doon kay tinggil, and then doon mo siya, yun yung panghahagod mo doon, and then paikot-ikutin mo lang siya, idol, doon sa pinaka-top doon sa
laito ng partner mo. Or kung kaya mo naman na abutin yung kanyang bundok, yung dalawa, ayan, kung kaya mo naman, so medyo pahapyaw-hapyawan mo yung kanyang utong. Kasi may mga babae rin naman na nag-e-enjoy kapag hinahawakan yung kanilang utong maliban doon sa paghimas or paglamas mo doon sa kanyang usus, di ba? So marami din mga babae ang nag-i-enjoy doon, nagbibig O, di ba? Napapaungol ang babae kapag ginaganon mo, parang minamasahe mo ang kanyang mga bundok. Or mas importante na alam mo yon yung pagtatrabahuin mo yung dalawang kamay mo, no? Yung isa ay naandun sa tinggil, yung isa naman ay nagsasalitan doon sa bundok ng partner mo. Ayan, basta dahan-dahanin mo lang, paikot-ikutin mo doon sa kanyang utong. Ganon yung paraan, idol. Halimbawa siya yung ikaw yung nagtatrabaho at siya'y nakahiga at nakataas yung binti niya sa iyo, yun yung isang paraan para mas maabot niya yung or mas ma-arouse siya or para mas mapabilis kumbaga na makapag sabay kayo, ayan, na makapagpalabas. Okay, so isa pa, ayan, yan yung una. At pangalawa, idol, ay siya yung nasa taas. Siya yung nasa taas. So anong gagawin mo? Kasi may mga lalong-lalo na sa matataba, no? Kung ikaw ay mataba, so minsan nahihirapan yung babae na kahit na siya yung nasa taas. So anong gagawin mo? Kasi mas nauuna na yung tiyan, di ba? O yan, sa mga pasintabi po sa may mga malalaki ang tiyan. Pero di ko sinasabi na malaki ang tiyan mo. Ina-explain ko lang. Ayan. Kung halimbawa ikaw ay may malaking tiyan, so minsan nahihirapan yung babae na umupo doon sa junjun mo kasi mas nauuna na yung tiyan mo. So anong gagawin? Lagyan mo ng unan doon sa may balakang mo para mas mauna yung si junjun kaysa doon, kaysa parang mag-i-slant kumbaga yung katawan mo, di ba? Siya yung nasa taas. And then medyo iangat mo ng kaunti yung binti mo, iangat mo lang ng konti, parang sasaluhin mo yung partner mo, no? Sasaluhin mo yung babae para mas magkaroon ng pressure, mas makaano siya. Kasi kapag mababa yung binti mo, tapos mas malaki yung tiyan mo, mahihirapan talaga mga idol. So, tulungan mo siya, iangat mo ng konti yung binti mo para makapasok ng matiwasay si Junjun doon kay Pechay. Okay? So, hindi doon na nagtatapos porket nasa taas siya na yung top, mag-enjoy na siya. Hindi. So, ano nga ba ang gagawin mo, idol? Kung si babae ay nasa taas, diba? Halimbawa na nakahiga ka, so anong gagawin mo? Gamitin mo ang mga palad mo, ang mga kamay mo, at laruin mo ulit yung dibdib or yung utong ni idol, diba, ni Maricoy, para mas madagdagan. Although yun yung makakapagpasaya sa kanya kung siya yung nasa taas, pero kapag nilaro mo yung kanyang utong or yung kanyang tinggil, talaga naman na mas makakaramdam siya ng libog, di ba? Yun yung pangalawang posisyon na talaga naman na mag-e-enjoy. Isa pa, yung halimbawa yung babae nasa taas, isandal mo yung yung katawan mo sa sofa or sa kama, yan, kung may yung kama nyo, may sandalan, ganon. Tapos yung babae yung nasa taas, ganon din, diba? Hawakan mo yung kanyang tawag dito, yung kanyang balakang, at tulungan mo siya, lalong-lalo na kapag medyo chubby yung partner mo. Minsan nahihirapan din siyang mag-pump, kumbaga nahihirapan ang babae like me. So ang ginagawa ng partner ko is tinutulungan niya akong iangat yung balakang para or yung binti ko. Yung inaangat niya, tinutulungan niya ako para hindi ako masyadong mapagod pag ako yung nasa taas. Okay? So yun. Pangatlo, mga idol, na talaga naman na paborito ng lahat. Ayan, paborito din ng lahat ito yung posisyon na aw. Yan.
aw, yan yung position nila. Kasi, maliit na junjun or malaking junjun, talaga naman na swak na position yun. Diba? So, maraming mga girls din ang ayaw nito. So, para maging okay siya, para mapa-oo mo siya kapag pinaaw-aw mo siya, anong gagawin mo? Nandyan na naman yung sinasabi kong laruin mo ang kanyang tinggil. Laruin mo din ang kanyang usos hanggang sa kung maabot mo kung maabot mo lang naman. Kung hindi naman, doon ka mag-focus kay tinggil. Laruin mo, paikot-ikutin mo yung kamay mo doon, medyo hagod-hagurin mo, di ba? Or may mga babae rin na nakikiliti. Alam mo yun doon sa may wet po, doon sa pinakaano ng wet po, medyo basahin mo yun na medyo laro-laruin mo yun. Pero, bibihira yung mga babae may gusto nun, kasi ako ayaw ko Pero, kung trip niya, kung gusto naman niya, so why not? Para matulungan mo rin siya or mas madagdagan yung sarap na nararamdaman niya. Okay? So, bali apat pala no mga idol. Yung apat yun. So, yun. Yung apat na posisyon na mag-e-enjoy at masasarapan ang mga kababaihan. So, that's all for today's video. Again, God bless everyone. See you on my next vlog again. Bye! Thanks for watching.